Land Bank Savings Account. Ano nga ba yung iba't ibang savings account na pwedeng makuha sa Land Bank at ano yung pinakabagay sa'yo? By the way, kung first time mo sa channel na to at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ang ilan sa pag-uusapan nating deposit account or savings account sa Land Bank ay yung Piso Savings Account, Savings Account with ATM o yung debit card, Passbook Account, Easy Savings at OptiSaver. Kung mapapansin ninyo, lahat ng bank account na to sa Land Bank ay merong iba't ibang initial deposit. Merong piso, 500, 5,000, 20,000 at 50,000 pesos. Sa umpisa, pwede natin i-consider na yung piso na lang yung kukunin ko. Total, magkakaroon naman ako ng bank account. Pero may mga pagkakataon na baka mas bagay pala sa'yo yung 50,000 pesos o kahit yung 500 pesos. So, pag-usapan natin yung mga nakapaloob dito para mas makapag-decide ka pa ng maayos. Bago ka pumunta sa Land Bank or mag-open ng bank account, maganda na malaman mo yung kaibahan katulad ng Piso Savings Account. Pwede ka makapag-open ng halagang piso lang. Ang maximum balance nga lang pala dito ay nasa 50,000 pesos. So kapag lumagpas na siya sa 50K, hindi na to considered na piso account. Instead, mag-move ka na sa ATM Savings Account. Kumbaga, ipapa-upgrade mo siya. At sa ATM Savings Account, ang initial deposit na niyan ay 500 pesos. Pag initial deposit, yun na rin yung maintaining balance. Ibig sabihin, hindi katulad ng piso account na piso lang, pwede na. Dito, pag may 500, hindi na pwedeng bumaba sa amount na yan. Kapag bumaba, magkakaroon na ng charges or fees na pwedeng mabawasan yung account mo. Kadalasan, nasa 200 pesos yung charge ng Land Bank kapag nag-fall below maintaining balance. So, para kanino ba itong piso account? Para sa mga first-time savers o yung ayaw muna ng initial deposit na malaki, maging maintaining balance. Kumbaga, kung meron silang extra, dito muna nila ilalagay. Bagay rin to sa mga estudyante na alam na hindi naman naabot o hindi lalagpas sa 50,000 pesos. Idagdag na lang din natin na kung sakaling umabot ng 2,000 pesos yung laman ng bank account, pwede itong mag-earn ng interest. Yung pangalawa naman, ATM savings. Bagay na bagay ito para sa mga payroll account o yung mga sumasahod, maging yung ginagamit yung ATM or debit card para sa daily expenses. Katulad ng pag-shop online, pwede itong i-link sa mga shopping sites. Also, pwede rin itong magamit na pang-withdraw sa mga ATM na machine at maging sa pagbili sa mga establishment katulad ng sa mga fast food, sa mga establishment, sa mga grocery, pwedeng magamit yung debit card na yan. Katulad ng sabi natin kanina, dapat meron kang 500 pesos para ma-open itong bank account na to. Katulad din ng Piso Savings Account, pwedeng mag-interest kung papalo o magkakaroon ng 2,000 pesos na balanse. Idagdag na lang din natin na kung sakaling gusto mong maglipat or mag-transfer ng pera, hindi mo na kailangan lumabas. Instead, gamit lang yung account mo o yung ATM savings na may online access, pwede ka rin makapag-transfer online. Karamihan ng mga features ng online pwedeng magamit sa iba't ibang accounts, hindi lang sa ATM savings o yung debit account nila. So this time, pag-usapan naman natin yung Passbook Savings Account. Para kanino ba ito? Unang-una, sila yung gusto ng traditional banking. Ibig sabihin, hindi lang ATM card yung hawak nila. Meron silang passbook na katulad nito, kung saan nakikita nila kung magkano yung laman ng account. Ano na rin yung nangyari, yung may lumabas bang pera, may pumasok bang pera. Nakaprint lahat yan at may hawak kang kopya doon sa passbook mo. Ang kagandahan kapag may passbook, kung sakaling hindi ma-access yung website, nag-down, or nagkaroon ng issue sa internet, meron ka pa ring physical copy. Ang initial deposit naman nito ay nasa 5,000 pesos. Yun na rin yung mag-isabing minimum balance para mag-earn ng interest. Unlike sa ATM kanina, 2,000 para mag-earn ng interest, dito naman ay nasa 5,000 pesos. Ang isa rin sa mga pumipili dito ay yung talagang seryoso mag-ipon. Kumbaga, dito kasi hindi ganun ka-convenient o hindi ganun kadali mag-withdraw sa ATM. Kailangan mo pang pumunta doon sa mismong branch ng Land Bank para makapag-withdraw. At dahil dyan, kung hindi nga naman easy access yung pera katulad ng ATM, mas mahirapan kang gumastos at may pagkakataon na pwedeng mas makatipid ka pa.
Yan ay para sa mga passbook. Ideal ito para sa mga traditional bank account holders kung saan gusto nila na may actual na kopya at mas nakakapag-ipon sila kasi hindi ganun kadali mag-withdraw agad. Next naman ay sa Easy Savings Plus. Almost same ng passbook, yun nga lang, mas mataas yung initial deposit. Nasa 20,000 pesos, meron itong ATM card at passbook na din. Bakit Easy Savings Plus? Kasi mas lumalaki yung pera mo dito sa Easy Savings Plus account, mas lumalaki din yung interest o yung pwedeng kitain ng pera habang nasa bank account mo nga naman sa Land Bank. At idagdag na lang din natin na yung mga pera sa bank account katulad ng sa Land Bank ay covered ng insurance up to 1 million pesos ng PDIC. So yun yung sa Easy Savings Plus. Again, almost same ng sa passbook. Yun nga lang, mas mataas yung initial deposit at meron siyang tinatawag na tiered interest rate kung saan mas malaki yung nakaipon dito sa loob ng bank account. Pwedeng mas malaki din yung nakapaloob na interest rate para dyan. Pwede itong magamit kung sakaling alam mo na hindi mo naman gagamitin yung pera din. Halimbawa, for emergency fund, kung sakaling inilaan mo lang yung pera mo dito para kung may nagkasakit o may nasira sa bahay, magagalaw lang siya kapag nangyari yung mga yon. At hanggat hindi nangyayari yung mga emergency cases, mananatili dito yung pera, mas malaki yung maipon mo dito, mas malaki yung pwedeng maging interest. Next naman ay sa OptiSaver Plus. Ito yung so far sa pinag-usapan natin may pinakamalaking initial deposit which is 50,000 pesos. Yun din yung minimum balance niya, 50,000 pesos. Pero bakit may mga pumipili nito? Actually, kung sakaling interesado ka sa insurance, ibig sabihin kung sakaling namatay yung account holder or nagkaroon ng aksidente, pwedeng makakuha ng benefits or ng insurance para dyan. At kung magkano man yung perang nakaimpok dito sa OptiSaver Plus, yun din yung pinakamagiging insurance mo. Ang pinakamangyayari, libre yung insurance dito at nakadepende sa average daily balance nung nakaraang buwan yung magiging coverage mo sa susunod na buwan. Tandaan lang na yung 50,000 pesos bukod sa minimum balance siya, makaka-apekto rin ito sa coverage mo doon sa free insurance na to. So, savings account na to na may libreng insurance, yun yung pinaka-goal nitong OptiSaver Plus. Di mo na kailangan mag-avail ng hiwalay na insurance sa savings account mo, yun na din yung pinaka-magisilbing insurance. So, ito yung summary ng iba't ibang bank accounts na napag-usapan natin. Sa Piso Savings Account, Piso yung initial deposit, ito yung pinakamababa. Para ito sa mga beginners. Sa ATM savings naman, 500 yung initial deposit. Para ito sa pang-araw-araw na pwedeng magamit. Halimbawa nga sa mga establishment, bigla kayong kumain sa labas, gusto mong mag-swipe, ATM savings ang para dyan. Kahit sa online shopping, pwede rin yung ATM. Kahit sa pang-travel mo, ATM din ang pwede. Passbook naman para sa gustong mag-build ng discipline pagdating sa paggastos or spending. Also, napipigilan din ito yung impulsive na paggastos. Yung kumbaga dahil may ATM ka, hawak mo siya, pwede kang makagastos agad. Pero sa passbook, marami pang steps, mag-withdraw ka pa sa bangko bago makuha yung pera na siyang magagamit pang gastos. So dahil dyan, napipigilan niya yung impulsive spending. Easy Savings Plus, meron itong ATM at passbook, nag-offer ng tiered interest, ibig sabihin, lumalaki yung interest rate na ina-offer, depende na rin sa paglago ng balanse mo. OptiSaver Plus, 50,000 pesos yung initial deposit, pero ang pinakakagandahan niyan ay may libre itong insurance. At kung nalaman mo na kung ano yung pinakabagay sa'yo, halimbawa estudyante ka, or gusto mo for daily spending, or yung gusto mo may libreng insurance, pwede ka nang mag-open ng bank account. May mga options katulad ng branch visit. For OptiSavers Plus, ang alam ko branch visit lang yan, pero for Piso, ATM savings, o iba pang bank account, pwede ang online. Pwede sa digital onboarding system nila or sa app nila mismo. Kung sakaling online naman, pumunta lang sa website ng Land Bank, mag-fill out ng application form, at pumunta sa branch para i-present yung requirements at magkaroon ng initial deposit. Kung online, ito yung initial step, mag-fill out ng form, pipiliin dito kung anong klaseng savings account. Nag-offer nga rin pala sila ng payroll account kung saan parang pareho ito sa ATM savings. Yun nga lang, wala itong initial deposit at may karagdagang requirements kasi nga for payroll or dapat nakatay sa company. Pwede rin naman sa mobile banking katulad ng sabi natin kanina, pwede kang mag-open ng bank account dito. Or pwede sa pinakamalapit na branch ng Land Bank, diretso na kayo doon, mag-submit ng requirements katulad ng valid ID, ihanda ang initial deposit, at pwede na makapag-open ng bank account.
Sa branch nga pala, kadalasan itatanong din sa inyo yung dahilan kung bakit kayo nag-open ng bank account, ano rin yung source of income, at mag-ready na rin ng TIN number or proof of billing kung sakaling tatanungin man ng bank officer. At katulad ng sabi natin kanina, yung pera natin sa bangko katulad ng Land Bank ay insured up to 1 million pesos. Just in case na biglang magsara yung bangko, meron tayong insurance or makukuhang pera from PDIC. Tandaan lang din na sa bangko, sa ngayon, gumagamit tayo ng OTP, maging PIN doon sa ATM natin. Huwag na huwag ibibigay yon kahit kanino, kahit sabihin nilang taga Land Bank sila, hindi dapat ibigay ang kahit anumang OTP or PIN na meron tayo. So, pwede na kayong pumunta sa pinakamalapit na branch ng Land Bank at tandaan lang din na yung pinresent natin sa video na to ay part ng general guidelines o yung mga information ay available publicly online. Pinagsama-sama lang natin para mas madaling maintindihan. Yung mga fees, requirements, pwedeng magbago. Depende na rin kung kailan mo pinapanood tong video na to. Baka nagkaroon ng update, so pwede mong i-check sa Land Bank mismo kung ano ba talaga yung latest or sa website nila, pwede rin nating malaman. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyong i-check itong nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos. Bye-bye!